Mga master, ito po isang tanong, no, concern tungkol po ito sa burial benefit, no, or ito pong kapag namatay yung isa pong miyembro ng GSIS. Ayon po kasi sa ating sender ay hindi po maka-avail hindi sila makatanggap ng burial benefit dulot ng pagkamatay ng kanya pong husband, no. Ang sabi daw ng nakausap nila sa phone sa GSIS, hindi raw qualified yung husband niya kahit sa burial dahil dapat daw po 15 years in the service, no. So kung tama ba itong sinasabi ng taga GSIS, kasi yung husband niya is 12 years yung kanyang serbisyo sa gobyerno. So ang first ko talagang tanong dito sa ating sender ay kumusta, no, bago namatay yung kaniyang husband ay nag-resign ba ito from government service or namatay ito while active pa sa serbisyo. Kasi may guidelines dito sa burial benefits ng GSIS. Ito, no, yung funeral benefit ng GSIS shall be paid upon the death of active member. No, so kung yung husband niya kahit 12 years lang yung serbisyo doon, kung hindi pa siya nag-resign tapos namatay siya while active in service, ay talagang eligible dapat sa funeral benefit na ito, no, ng GSIS. Kasi nga active member pa siya, miyembro pa siya ng GSIS tapos namatay while in service. Pangalawa, pwede siya doon sa mga members na separated na from service, itong nag-resign na o kaya ay nag-retire. Pero dapat more than 15 years of creditable service but entitled to future separation or retirement benefits. Pag yung husband niya na namatay ay nag-resign na, no, 12 years in service tapos nag-resign tapos namatay, then that's the time na hindi siya maging eligible. No, kasi once na separated ka from GSIS, ay yung obligasyon na lamang ng GSIS sa iyo ay yung cash payment from your service na average monthly compensation in every 1 year of service. Yun ay kung below 15 yung inyo pong panunungkulan, 15 years. No, hindi ka pa kasi eligible for pension, no. So the moment na nag-resign ka, yung tanging obligasyon lang ng GSIS sa iyo ay yung cash payment. Then you are already separated from service. You are no longer a member of GSIS. No? So, kaya hindi sila eligible for funeral benefit kung below 15 yung serbisyo, tapos nag-resign, tapos namatay. Pero kung umabot po ng 15 years yung service, tapos nag-resign, tapos namatay, meron pa rin makukuha na funeral benefit. Bakit? Kasi umabot ka ng 15 years na requirement for pension. Ibig sabihin, kahit po ikaw ay nag-resign na, si GSIS ay meron pang future obligation sa inyo kasi nga by the time na mag-edad ka ng 60, si GSIS is obliged to give you a monthly pension. So, hindi pa tapos yung relasyon ninyo ng GSIS kahit nag-resign ka after more than 15 years in service. So, kaya pag namatay yung miyembro na nakapag-resign na pero sumobra sa 15 years yung kanyang serbisyo, ay bibigyan pa rin ng funeral benefit. At pangatlo, ito pong old age or disability pensioner. So sila po yung mga tumatanggap na ng pension from GSIS. Pwedeng dulot ng pag-retire o kaya ay dahil sila ay nagkaroon ng permanent disability, no? Kaya sila ay bahagi na ng dito po sa disability pensioners ng GSIS. Of course, sila ay may kasalukuyang relasyon with GSIS, may obligasyon si GSIS sa kanila ngayon dahil sila ay mga pensioners. So kapag namatay yung pensioner, sa GSIS ay obliged to give the funeral benefit. No? So may dagdag pa po ito dito sa listahan, pero
doon kasi yun related sa mga old na paraan ng retirement benefits, no, yung RA 1616 at yung RA 660, yung mga ganon. So hindi na po natin pag-usapan na lang. So ito po yung tatlo na very common na na guidelines or requirements para sa funeral benefit ng GSIS. Dapat active member yung namatay, pwedeng separated na pero dapat kapag-serve ng at least 15 years o kaya ay isang pensioner, no. So yun po yung mga basic na requirements, no. So sa case ng ating sender, nangyari pala ay nakapag-serve nga ng 12 years pero nakapag-resign, no, nag-resign siya. So in that case, kapag namatay si member ay wala po itong funeral benefit. So ganun po yung sinasaad ng guidelines sa benepisyong ito para sa mga natitirang miyembro ng pamilya, no. So dapat po nating malaman yan nang sa ganun po ay hindi po tayo magtataka in the future if ever bakit naging hindi eligible sa naturang benepisyo, no, if ever po na mangyayari man po yun, no. So at least kung may mga kakilala po tayo na ganun po related doon yung kanila pong situation, ay pwede rin po natin maibahagi sa kanila na ganito kasi yung guidelines, ganito kasi yung sinasabi na requirements, kaya hindi sila naging eligible. So sana po ay may napulot po kayong impormasyon at natutunan mula sa episode na ito.